Kumusta po yung pagpasok ninyo sa PA? Paano ho kayo naengganyo na pumasok sa PNP, Manong? Alam mo, nung time kasi na yun ay may mga hukbalahap. Opo. Yung isang batalyon ng ng army ay nandun sa lugar namin. Yes, at every day, dahil malapit na pumapasyal ako doon, yes, sir. At tinitingnan yung mga buhay ng mga kasundaluhan natin. Opo. And later on, yung uncle ko, na kapatid ng nanay ko, the youngest, nakapasok sa PMA. And of course, naging very proud yung grandparents ko. So, ang sabi ko sa sarili ko, yes, one day I will be like him. Okay. Yeah. So, nung nag-graduate ako pag-graduate kami sa high school, yung class historian namin, tinanong niya kung anong gusto kong maging kasi parte yun ng programa noon. Opo. So, ang sabi ko, I will graduate from PMA, I will marry the daughter of the Chief of Staff, I will become four-star like the Chief of Staff. So, yun yung sinabi ko dun sa class historian namin. At yan binasa sa aming graduation. So, with God's blessing, naipasa ko nga ng PMA. Yes, sir. And ang nangyari pa, after that, isa kasi ako dun sa mga regimental staff na nandun sa harapan ng mga kadete. And Opo. one of the traditions is that during the Independence Day Hop here in Manila, we have to invite the daughter of the Chief of Staff. Yung mga apat, ay may girlfriend sila. Ako wala, kaya ako yung nag-escort kay yung sa daughter ng Chief of Staff. At that time, it was General Manuel Yan. Yes, sir. And yung meron siyang kaisa-isang daughter. And so, I went to their quarters, yung official residence nila, and invited her. And so, I brought her around sa mga party ng mga companies with 4 parties, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. And of course, maraming gustong makipagsayaw sa kanya dahil anak siya ng Chief of Staff. So, after the going around the parties ng mga kumpanya, I brought her home and sabi ko sa kanya, I will call you when I go up to, when I return to Baguio. Yes, sir. Then, of course, nung nasa Baguio ako, para bang naisip ko na nakakaya naman na ligawan ko yung anak ng Chief of Staff. Chief of Staff dahil, siyempre, tayo ay we come from humble family. Ang parents ko ay sa DEX. At sila ay Chief of Staff. So, hindi ko na siya tinawagan. Okay. Ngayon, fast forward, nag-graduate na ako sa PMA. Ang nangyari, while on training, I was with the Philippine Constabulary, but the Philippine Constabulary sent me to take up airborne sa Special Forces ng Army. While I was there, nag-retire yung father niya, so chato ako, ibig sabihin, kalbo ako dahil ng training ako. I visited her doon na sa private residence nila dito sa Magallanes. And what happened is that, kumatok ako, sino ang bisitahin nyo? Sabi, yung si Miss Yan. So, dito lang po kayo, doon sa gate nila. Then, lumabas si Miss Yan. So, you are the cadet who brought me out that night. But why did you not call me? Sabi niya, bakit mo akong titinawa? Sabi ko, I didn't have the temerity to call you because my classmate might suspect me to be taking advantage of our relationship because I might ask assignments from your father. Good assignments from your father. Nag-smile siya. Ibig sabihin, ito na siguro tong lalaking aking hinahanap. Hindi magta-take advantage sa akin. So, in short, please come in. To cut short the story, yun nga, kinasal na kami. Nung kinasal na kami, I brought her to Cagayan. Opo. Pinakita ko yung class history namin. I will graduate from the PMA. I will marry the daughter of the Chief of Staff.
binasa niya, I will become 4-star. Sinabi niya sa akin, ito ang hindi mo magagawa. Sabi niya sa akin. Sabi ko, I just smile. Kasi talaga man, hindi, mahirap gawin yun eh. Di ba? Manong Egay, bigyan nating din yun sinulat ninyo dun sa klase ninyo, before pa kayo nag-PMA. Before. Sinulat ninyo na kayo'y magiging graduate sa PMA, mapapangasawa ninyo yung anak ng Chief of Staff at magiging 4-star general po kayo. Yeah. Sinulat ninyo before kayo na pumasok sa PNP. Yeah, in fact, hindi pa, because I graduated 15 years old. Opo. So I had to go to UP for 2 years. Yes, sir. And so, nangyari pa yung graduation after 6 years from the PMA. So, ganun talaga. It is, sabi na natin talaga. Grabe yung vision dyan, ano? Serendipity. Oo, grabe yung vision. Yun. Then, tinawanan niya ako na sabi ko po, I will become 4-star. So, anyway, fast forward. Yes po. Nung naging Chief Philippine National Police ako, 4-star ko, bumalik ulit kami sa Cagayan. Pinabasa ko sa kanya yung sinulat. Yung sinulat ng class prophecy at umiyak siya at pinaghahalikan ako. Ayun. Natupad lahat. Natupad lahat. Opo. Napakatindi nun, na ang isang tao, lalagay niya yung landas na kanyang tatahakin sa isang papel at mangyayari lahat yun. At hindi yun madaling gawin. Yeah. Pagkat yung pag-graduate pa lang po sa PMA, Manong Egay, ibang klase na po yun. Pangalawa, napangasawa ninyo yung anak ng Chief of Staff na napakahirap gawin ng isang regular na PMA cadet. And most of all, yung maging pinakamataas na opisyal ng PNP. Nangyari lahat yan. Nangyari po lahat yan. And, yun nga, ganun yata. Kung ikaw ay may dream, you are determined to, then you have devotion to it, and you have faith na mangyayari. Because wala ka namang inisip kung hindi kabubuti ng mas malawak ang pagsisilbi sa iyong Panginoon. Yun kasi bilang kung habang tumatas ka, dumadami ang responsibilidad mo, and mas madami ang matutulungan mo, madami ang maibabalik mo sa Panginoon.